Welcome sa Philippine Island Weather Update. Lagi ninyong kasama sa Balitang Panahon ngayon. Makikita natin dito sa ating latest satellite images itong mga makakapal na kaulapan na patuloy na umiiral sa silangang bahagi ng Luzon ay ang patuloy na epekto ng shear line ay sa salubungan ng mainit at malamig na hangin. Kaya mataas ang tsansa ng pag-ulan na ating inaasahan sa malaking bahagi ng Southern Luzon at itong eastern section ng Northern at Central Luzon. Dahil naman yan, sa Northeast Monsoon o yung malamig na hanging amihan na umiiral nga sa Hilaga at gitnang Luzon. Samantala, easterlies o yung hangin na nanggagaling sa Karakatang Pasipiko, ang weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Visayas at sa Mindanao. For Metro Manila and most of Luzon, itong Northern and Central Luzon area, asahan pa rin natin yung maaliwalas sa panahon ngayong araw, maliban na lamang sa mga tsansa ng light rains o pag-ambon na dala ng hanging amihan. At ayun nga, mataas sa tsansa ng mga pag-ulan na ating inaasahan sa Southern Luzon, more in particular itong eastern section ng Southern Luzon, at fair weather conditions rin ating mararanasan sa Visayas at sa Mindanao, maliban na lamang sa mga tsansa ng isolated rain showers or localized thunderstorms. Sa kasalukuyan, wala pa tayong binabantayang low pressure area o namang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na maaring maging bagyo sa mga susunod na araw. At ito naman yung ating latest weather advisory na in-issue as of 5 p.m. today. So inasan pa rin natin na for the next 24 hours, simula ngayong hapon hanggang bukas ng hapon, asahan natin itong moderate to heavy rains. Ito yung mga areas shaded by yellow sa mga lalawigan ng Camarines Sur, Camarines Norte, Quezon, Aurora, pati na rin dito sa bahagi ng Isabela. At pagsapit, and starting tomorrow afternoon to Saturday afternoon, unti-unti na mababawasan yung mga pag-ulan na ito. Itong area na lamang ng Isabela yung maapektuhan ng mga malalakas sa pag-ulan ng shear line. Kaya sa mga nabagit na lugar, itong eastern section ng Luzon in particular, maghanda po tayo sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil kahit inaasahan natin na pahina ng epekto ng shear line, at least for the next 24 hours, malakas pa rin yung mga pag-ulan na ating mararanasan. At ito naman yung magiging lagay ng ating panahon bukas dito sa Luzon area. So inaasahan natin na starting tomorrow, unti-unti nang aakyat yung axis itong shear line. Kasabay nito ang paghina ng northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan. Asahan natin itong mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkidlat sa silangang bahagi ng Luzon. So particular na sa area ng Cagayan Valley, posible rin dito sa bahagi ng Cordillera, sa bahagi ng Aurora, Quezon, at buong Bicol region. Kaya asahan natin yung mga mataas sa tsansa ng thunderstorm activity sa mga areas na ito. Posible na tayong makaranas ng thunderstorm activity sa Southern Luzon area. So for Metro Manila, Calabarzon, and most of Mimaropa. Pero fair weather conditions pa rin ating inaasahan. For the rest of Northern Luzon, sa bahagi ng Ilocos region, fair weather ang ating mararanasan, at kung may mga pag-ulan man tayong inaasahan, ito yung mga light rains o pag-ambon lamang. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao for tomorrow, ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Sasamahan lamang yan ng mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat. Maghanda pa rin tayo, magdala tayo ng pananggalang sa ulan dahil mataas ang tsansa ng thunderstorm activity pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. As early as sa tanghali, mostly cloudy na weather ang ating maranasan sa bahagi ng Visayas at Mindanao, at babagsak yung mga malalakas sa pag-ulan na dulot ng thunderstorms na ito sa late afternoon to evening. Sa kalagayan naman natin karagatan sa kasalukuyan, may gale warning pa rin tayo nakataas sa ilang seaboards na ating bansa. So more in particular, itong seaboards ng Ilocos Norte, sa bahagi ng Cagayan, Isabela, Aurora, itong northern and southern coasts ng Quezon, itong southern coast ng Batangas, may gale warning rin dito sa northern and eastern coast ng Oriental Mindoro, sa bahagi ng Camarines Norte, itong northern coast ng Camarines Sur, northern and eastern coast ng Catanduanes, dito sa eastern coast ng Albay, eastern coast ng Sorsogon, at itong northern and eastern coasts ng Northern Samar. Kaya sa mga nabanggit na lugar, sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat, huwag po muna tayong pamalaot dahil makaranas tayo ng maalong karagatan na dala ng hanging amihan. For the rest of Luzon, makakaranas naman tayo ng moderate to strong na pag-alon, katamtaman hanggang sa malalakas sa pag-alon. Kaya iba yung pag-ingat rin sa ating mga kababayan na maglalayag
kahit na wala tayong gale warning dito sa western section ng Luzon.